Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Tayo sa ito ang mga baretang amay na maantabayanan sa rabay sa mga kakamping radyo. Hindi po ang Kakampi Network News. Live sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Antabayanan kita sa 99.3 KM Kakampi Partido, 91.9 BBS-FM sa Naga City, asin sa FB Live. Sa mga rampukang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Ali po sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City kay barang ko si Ken Palma sa lalo teknikal. Ako po si Jun Bernas. Matod ka mga bareta, ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Uyan na mga bareta, ayon sa Senado Nasyonal, inangat ni Senador Ivy Marcos na magpaluwas ng ebidensya. Abang nagpapalawas na may destabilization plot laban sa sayantugang na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Angat ni Marcos kung totoo ang destabilisasyon, kaya po magpahiling ng ebidensya abang nagasabi kani. Asin sa kaninda hilingon ang masunod na lakdang na dapat na gibuhon. Ipinahid ka Senadora na mayo siyang mahiling na prueba sa mga aligasyon na ini. Apuara na sana sa paing kapraningan ka mga tao. Sigun saya, nababadiyan siya sa mga siri na klaseng chismis. Asin maiko sila na lumang tugtugi na ang mga koplat. Apina ni Marcos, Lenggayo maging praning, asin magtrabaho na sa nasinda, asin inuto ng pagkaipo ka mga Pilipino, arugan bagas, asin man pagkakan. Isinuko na kang kampo kang self-proclaimed Son of God na wanted gunya na si Pastor Apollo Kibiloy. Ang nagkapera sa mga armas na nasirarom ka sa iyang pangaran. Ini matapos na isirbi ka mga tawan kang Police Regional Office 11, asin Area Police Command, Eastern Mindanao, sa pilot ninda Acting Commander Police Major General Benjamin Silo Jr. asin Regional Civil Security Unit Chief Police Colonel Apollo Ruben Tugunan ang ipinagsugo na pagbawi sa lisensya sa pag-urugaring na baril ni Pastor Kibuloy asin Ingrid Chavez Canada. Sigun ki Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbel, 5 armas kan sinampit ng puganting pastor ang isinuko kan sayang kampo sa Regional Mobile Security Unit 11 sa Police Regional Office 11. Katakod kani, pig-report man kang Police Regional Office 11, nakabali sa nasambit na mga armas na isinuko sa pulisya, iwan sarong Colt Rifle, 2 Berit Pistol, asin 3 Metrolyo Pistons. Matandaan, ito naman na i-report na ikwang kabirukan 19 mga armas sa Kibuloy. Alagan sigun sa mga operatiba, sinabi kan sayang kampo na ipamakal na ang 14 iba pa sa sayang nasayang mga armas kung sayin nagpailing pa mga ini mga dokumento bilang patunay. Mientras tanto, paragos man hinaagad na magparwas ng komento ang PNP dapit sa posibleng nagkaigwaning pagbalga sa ginibong pagpamakal ka mga armas ni Kibuloy sa ibungkang revocation order sa saindang LTAF. Sa iba pa mga bareta dyan tungkol yan, pigrekomendar na kan Department of Education na babawasan ng dating 15 dias ang laog para sa school year 2024-2025. Yan tanganing maparikas ang pagbabalik kang old school calendar sa nasyon o itong ralaugan na mapon sa bulan kang Hunyo asin matapos sa bulan kang Marso. Sinabi ni Deputy Assistant Secretary Francis Bringas, plano rin ng gibon 165 dias ang laog sa school year 2024-2025 na dating 180 ang aldaw. Ang school year 2023-2024 nakataraan man magtapos sa Mayo 31 taganing mapaunrahan ni haros sa 2 bulan na bakasyon ka mga patukdo si mga estudyante. Mientras tanto ang school year 2024-2025 mabukas sa Hunyo 29 asin basarado man sa katapusan kan Marso taon 2025. Kung sabihong kani, ang school year 2025-2026 mapupuna ng Hunyo asin matapos na ning Marso. Matandaan, dinuli sa pandemya, naribayan ang old school calendar asin nagpuon ang pagbubukas kan na klase sa bulan kan Agosto
asin Setyembre sa nasyon na nagtatapos sa bulan kang Hunyo asin Hulyo. Uliban sa matinding init kang panahon na namamatian sa nasyon kaning mga bulan kan Abril asin Mayo nagresulta sa parating suspensyon kang face-to-face classes asin nabuhay ang pagapunan ibalik ang old school calendar para sa kapakanan kan mga estudyante. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, 15 minutos magalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. At yan po ang tabayanan ng mga report na halis sa mga pagiriba sa lawas. Mientras tanto, patad sa diretsong pantao, araw kang right to life, liberty as in security. Ang grid tagging, panaraot as in pag-level sa sarong individual. Ini ang nakapanaman sa desisyong kang Korte Suprema, partikularmente sa paagi ng Inbank na nagpaunra sa kagadan na writ of amparo kang petitioners na si Sigfred Didoro. Si Didoro sarong aktivista as dating party list representative kan Bayan Muna. Sigun Didoro, Hunyo 19 taon 2020, sa sarong telefon kang Iloilo Provincial Peace and Order Council. Binansagan siya kang militar bilang miyembro kang Communist Party of the Philippines, New People's Army. May mga warakman subot na mga posters sa Iloilo City na may litrato niya as may nakasurat na mga kampon sang CPP-NPA sa syudad. Huli kani, nagsangat ang kongresista ng petition for writ of amparo sa RTC as hinagan na ipauntok ang militar sa pag-red tag sa saya. Ipinasura man inikang RTC huli sa Mayo subot bastante impasiyan para maikonsideran na banta sa sayang buhay, libertad at seguridad ang ginigibong red tagging. Alagad, idineklara kang Korte Suprema na may prima facie evidence sa petisyon ni Didoro. Ang writ of amparo sarong remedyo na pwedeng gamiton kan isayman oras na balga ang sayang right to life, liberty as in security. Posible man subot magkaigwaning banta sa buhay ang isayman na marirendag ulit na maiging target sinda ka mga vigilante as in paramilitary groups. Uli kani, binaliktad kang Korte Suprema kan Pilipinas ang dismissal order kang RTC asin sinugo na magkurusin ng summary hearing tanganing matawanan ng pagkakataon ng militar na madangog ang lado ninda. Sinusugo ubang kang Supreme Court si Didoro na magsubiter sa RTC ning supplemental petition para sa reklamo para ireklamo ang Alliance of Victims of CPP-NPA-NDF as in Western Visayas Alliance of Victims of CPP-NPA-NDF na anas mga nasa likod subot kang pagpapakuriat ni mga posters na nagre-red tag ki Didoro. Alas 5:18 ang oras yatong kunyan. Lampas 1,000 individual ang nagdalagan sa opisina kang Bangko Sentral ng Pilipinas duman sa Malati, Balila. Tanganing kolektahon ang tiga 1 million pesos subot na nag-matured na account ng kayamanan ng Pilipinas na ipinagpromesa sa inda kay Tupang 1987. Ang mga nasampit ng individual nagabot sa Gate 3 kan Bangko Sentral ng Pilipinas sa Mabini Street, Kanto Campi o Campo Street sa Malati. Mga alas 8:40 ng pag-aga asin nagpila sa paghunang igwasindang magkiklaim na kwarta. Nagpun pasubot sida sa Region 1, 2 asin 4A asin nangutang lang ng pamasay. Tangani sila makaabot sa Bangko Sentral ng Pilipinas uliman sa paglaom na may papaluwas na kasugma ang trilyon na kantidad ng kwarta na nakatago sa BSP para ibariwas sa namanwaan. Hagad pa kang grupo sa BSP iperwas ninda ang kayamanan ng Pilipinas. Ipiniluwanag ni Novel Gilbert Langres, nakapagtaram kang grupo na ang nasabitang kwarta na silang kinukuha ipinatago sa BSP kay Tupang 1987. Sigun pa ki Langres, nag-mature na subot ang mga account na ipiniluwas sa sarong Danilo kan 2005 kaya dapat sa naman ibarik ini sa namanwaan. Sigun saya, pasado sa konstitusyon may diretso sa sinampitang kwarta mga namanwaan. Pinakaulayan man ka mga representantes kang PSP at si Manila Police District ang mga claimants na magpuruli na sana. Mientras tanto, napaghurup-hurup mga mga ini asin voluntaryong nag-disperse mga alas 2 ng paghapon kan promisahan ka mga pulis na ipinaabot na sa mga opisyal kan BSP ang sa indang surat. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras yata ko dyan batugang alas 5:20 ng pag-aaga.
Aramon tamo na mga report hali sa lawas. Anong na barangay sa Camarines Sur na bisto bilang Seal of Good Local Governance, National Passers kan DILG. Detalles kabareta hali kay Maiko Garcia. Maiko. Maugmang inanunsyar ka Department of Interior and Local Government na anom sa mga barangay digdi sa probinsya ng Camarines Sur ang ginawadan bilang National Passers kang SGLGB ang Seal of Good Local Governance for Barangays sa tong 2023 sarong signifikanting gawad sa mga barangay na may dakulang commitment para sa ikauuswag kasi ng lugar sa paagi kang maray na paggugobernar sa anunsyo kan DILG Camarines Sur. Ang mga national passers na barangay yung Barangay Sagrada, asin San Vicente sa Banwan, Canbaaw, Barangay San Roque sa Bumbon, Barangay San Juan asin Santa Lucia sa Magaraw, Dangan Barangay Amparado sa Banwan, kang Miloor. Pasado pun lokal, regional hanggang national level. Ang mga nasambit na barangay base sa malain-lain na key areas aron kang financial administration, disaster preparedness, social protection as in peace and order. Siyempre, kabali naman dyan ang pagiging compliant sa mga kasuguan kang DILG alis Central Office aron kang road clearing operations, anti-drug awareness campaign as in iba pa. Ang mga konstituentes kan nasasakupan na nagpahayag naman kasi ng kaugmaan bilang pagbisto sa sindang barangay sa national level. Ang mga punong barangay sin local chief executives ipapapudman sa mga masunod daw tanganing magresibi kang prestiyosong gawad. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Vehicular accident sa Banwaning Pili, Camarines Sur, nagwalat ning duwang irido. Pareta haliki Junel Cuba. Junel. Duwang person na matapos na yung magkaigwalin na vehicular accident sa dyan sa Banwan kan Pili, Camarines Sur. Involto ang sarong top down na asin man sarong Hilux na vehikulo dyan sa parte mismo kanda para kay La Purisma Pili, Camarines Sur. Alas 9:25 ng pagkagakan na sigma sa report kanda mga miyembros ng Philippine National Police na pagkarmanda na anda driver kanda nasambis ng top down yung mismo si Oscar Pitalio Rosales, 21 anyos sa soltero kanda sa Lisipid Pili, Camarines Sur ating dahitiya lunad kani anda sa iyo mismo pasayro na si Sila Solis di Lanti, 21 anyos sa soltero kanda matakla duwa Camarines Sur Paserinyo na sa southbound direksyon na nasambit ng top down na pa dyan sa barangay ka na anayan na Pili, Camarines Sur alaga at pag-abot kanis na may lugar kan diversion road sa La Purisma Pili, Camarines Sur bigla ining dinudalan sa Maritas na nagdadangadang na sarong Toyota Hilux 24L 4x2 pick-up na may plate number AAA 6088 sa pinakamamariman na sarong nagagara na Harold Soto Ipinosa, 29 anyos soltero kanda Gatbo Campo, Camarines Sur. Adasampit ng duwang lunad na top down na kaibanan ang driver. Ini anak na irido asin na tulis na nakaapot ng respondi sa MDRRMO kana Banwan kan Pili, Camarines Sur nanganin niya ang mga rescue pinara sa Bicol Medical Center para manda lapakan ng magkakaryong asistensya medikal. Anda suspect na driver ka na Toyota Hilux na-apprehender man kan mga members ng Philippine National Police. Ating ini nakakulungan niya na sasangatan ng kasong reckless imprudence resulting to physical injuries. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Alas 5:24 oras yatong niyan. Balik kita sa iba panditalas ka mga bareta kung dyan sa Rado Nacional. Ikukonsulta pa kang Philippine National Police sa pagi ni PNP Chief General Romel Francisco Barbil sa Civil Service Commission kung ano ang guideline sa mga pulis maparapit sa pagkakaigwaning tato, dagdag pa kani. Kakaulayan niya man ang sadang health service kung ano ang magiging epekto in kaso tanggalon sa lawas kansarong pulis ang tato kung igwaman nagad epekto sa salud as iba pa. Paglinaw niya,
Importante na baging malinig sa bilog na hawak ang pulis para ladong baging maparanis sa tao, maparanis sa indaan tao. Matandaan pigsugo kan PNP Chief ang pagkabawal sa mga kapulisan na magkaigwanin tato baging ang mga aplikante ninda sa PNP. Mientras tanto, nagpakiramdam ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa publiko laban sa pagpupost ni mga nakakaraot na pahayag online. Sigun kay PNP ACG Acting Director Police Brigadier General Ronnie Francis Cariaga, pwede kayang mahampang sa kasong cyber libel ang mga babal ganigdi. Ang payag ginibo ni Cariaga matapos ipautob kay mga autoridad ang arrest warrant laban sa 16 anyos na sospek sa Matina, Aplaya, Davao City, huliban sa pagbalga sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Napagaraman na ang arestadong minoridad pinisto sa alias na Saints. Asin ipigreklamo ka sa impinsan huliban sa pagpost sa Facebook ng litrato kang biktima na may nakakaraot na mga tatrabon na nagdra ng kausupgan sa biktima. Abiso kang pulisya sa mga netizens, pag-isipan na maray bago mag-post online hulita posibleng mag-abutin sa kasong kriminal. Nagsweldo ng lampas 7 milyones pesos si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kan 2023 na iyo ang pinaka-highest earning cabinet official ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pasado ini sa pinaluwas na 2023 Report on Salaries and Allowances o ROSA kang Commission on Audit. Sa kapilugan, nakaresibis Remulla ng 7,075,742 pesos na sweldo. Ikadawa si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. na may 6,984,948 pesos. Binasunod man si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. na nagsweldong 6,035,566 pesos. Ikaapat man si Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan na may 5,091,453 pesos. Ikinama sa may pinakalang na sweldo si Presidential Assistant to Leo Magno 4.9 million pesos. Sinda sinundan pa ninda o pa ang ibang sweldo ka mga cabinet members. Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma 4.9 million pesos. Department of Energy Secretary Rafael Utilla 4.7 million pesos. Department of Information and Communication Technology Secretary Ivan Uy 4.7 million pesos. Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo 4.7 million pesos. Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchelian 4.6 million pesos. Department of Finance Secretary Benjamin Jokno 4.6 million pesos. Kadakulo niyo. Basta ang pinakahababa mga tugang si Department of Agriculture Secretary Francisco Choy Laurel Jr. na may 418,000 pesos. Asiban si Department of Education Secretary Sara Duterte na may 555,000 pesos na sweldo kan 2023. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Pigdepensahan ni Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos si First Lady Liza Araneta Marcos sa ginibong pag-isnab kay Vice President Sara Duterte sa pagsabing ginibo sa naman inikan sa iyang ina bilang pagpurtir sa sayang agom. Asin ama na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matanan inot naman inako ni Mrs. Marcos na sayang inistam talaga sa nagkamerang pagkakataon si Vice President Sara as inihuli sa pag-apod kang Vice Presidente sa iyang agom na o ang pag-apod sa kang ama kan Vice Presidente na bangag-an sa iyang agom o drug user. Sinabi pa ni Mrs. Marcos na bilang Vice President ng Pilipinas as sila sa gobyerno day dapat ginigibo ini kan Vice Presidente sa sayang presidente. Para man kay Mrs. Marcos, bad siya sa saya si Vice President Sara Duterte. Sa iba panitales ka mga baretan jatong unyan, inaprobara na kang House Committee on Appropriations ang propostong Universal Social Pension for Senior Citizens Act na may katuyan matawaran yung bulan na pensyon ang gabos na senior citizen sa nasyon. Sigun kay Congressman Lorito Amante kan Laguna, sararom kang proposto makasabi ng pensyon bakos na ang mga piyos na senior citizens kundi baging ang mga igwang kaya sa buhay. Sararom pa kang proposto ang gabos na senior citizens tatawaring
500 pesos na bulanan na pensyon. Dagdag pa digdi ang 100 pesos kada taon sagud sa sumakat sa 1,000 pesos ang nare-resibi kan benepisyaryo kada bulan. Sigun sa propesto, abuton sa 89 billion pesos ang inisyal na pundong kinakaipuan para sa implementasyon kan sinampit ng propwestong ley. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras kunyan mga tugang, eksakto aras 5:30 ng pagkaaga. Papanagos po mga bareta sa Kakampi Network News. At yan, Huwebes na ngunyan, Mayo 9 na taon 2024. Kita po panagos na antabayanan sa mga Kakamping Radio Live dyan sa 99.9 sa EBFM Kamsur sa Lingkunada. Sa 99.3 sa KM Kakampi Partido. And sa mga nakantabay sa mo sa Naga City sa pahigan 91.9 BBS FM. Asin man sa Samuyang FB Live. Good morning sa mga nakatutok sa Samuyang FB Live. Garong kayo nakakikuha ng linaw ang mga banta kan destabilisasyon o ang pagpapabagsak sa Administrasyon Marcos. Ini ang ipinahayag asin opinyon ni One Rider Party List Representative Rods Gutierrez matapos akusaran ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque asin dating Biliran Representative Glenn Chong sa sarong peace rally si First Lady Lisa Araneta Marcos na nasa likod subot kang pagdaya kan 2022 national election. Sinabi ni Gutierrez, nagtatarama na ang paurotrong narratives o pahayag ng katuyuan rauton ang gobyerno ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung enot, pingingiritan sa subot ang mga pasabog ni dating Senador Antonio Trillanes na may plano si dating Presidente Rodrigo Duterte patalsikon sa pwesto si Marcos, bakalis ang 24 oras nagluwas ng recipe for disaster. Kaya dapat maging mapagmanman ang publiko para man kay Assistant Majority Leader o para man sa sarong kongresista gustong ribungon ni Roque asin Chong ana manwaan dawa haloy ng aligasyon ang pandadaya ka ng talikod na eleksyon. Mientras tanto, sinabi ba ni Zambales Representative Jefferson Kuhong na pwedeng binabangungot sa laban si Roque matapos butasan ang mga akusasyon laban sa First Lady. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, makalis ang 2 dekada, binalikan ni Senadora Grace Poe ang kontrobersyal na Hilog Garcia skandal. Sa plenaryo, binalikan ni Poe ang iskandalong nagbago sa istorya kan Pilipinas. Dawangan ni daymang pinangaralan ni Poe, pero araman na magkalaban kan 2004 presidential election ang ama niya na si dating Ferdinand na dating na si Dipuntong Action King Fernando Poe Jr. asin dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Sa Hilog Garcia nagsorry sa Arroyo matapos na magluwas ang kontrobersyal na apod kan sarong babae na kaboses kan dating Presidente asin kabali sa linya na hinahagad Opinyonahan si dating Comelec Commissioner Virgilio Garciliano na sinusugo na magprodusir ng 1 milyon na boto. Ibinahay pa ka senadora na dawa na nga may mga lay na ipinasar tanganing dain na mautro ang Hilog Garcia scandal aron kan computerization asin automation aragad dakulang problema pa mangyari sa kudgunyan ang vote buying. Uli kani, pigtulod kan senadora ang Senate Bill number 2664 o ang propesto na nag-aamindar sa sabiyon kang vote buying sa rarom kang Omnibus Election Code kung saan sasakupo na ang pagbakaling boto sa paagi ng paggamit ng teknolohiya, computer, devices, software, asin application, asin kastigong pagkakapreso na day mabasa na taon, asin day man malampas ng 10 taon. Sa iba pa mga barata niya tungkol yan, sinuspender kang Office of the Ombudsman si Cebu City Mayor Michael Rama. Ini ang pinanusyar kang Anti-Graft Investigating Body kasugma kung saan ibinugtak ninda si Rama sa preventive suspension sa laog ng 6 na bulan. Apora ki Rama kamaliman sa suspension order ang 7 opisyal kan City Hall. Yan si Attorney Colin Russell, Maria Teresa Russell, Francis May Jacaban,
Angelic Cabugao, J.R. Piscante, Lester Joey Biniga, Sinsin Nilin Sanrojo. Sa resolusyon na pinalumas kang ombudsman sa pagi ni Ombudsman Samuel Martinez, nahilingan ng bastanting ebidensya para suspindiron si Rama mula sa reklamo ng grave misconduct as in conduct unbecoming of a public officer, as in conduct prejudicial to the best interest among others. Nagugat na desisyon sa kasong imbulto ang reassignment kang nakaparang empleyado kang City Hall na resulta sa lokal na gobyerno para bilog na mabayadan ang sweldo kamay ni sa laog ng 10 bulan. Nagsayo mong magparuwas ng komentaryo ang sinuspindir na alkalde kan Cebu City manungod sa ipinato na suspension order sa iya kang ombudsman. Medyo luminangkaw ang bilang ka mga Pilipino na mayong trabaho sa nasyon kan na bulan na Marso. Basado sa pinakauring Labor Force Participation Survey na ginibukan Philippine Statistics Authority, sigun sa PSA, nairestro ang 3.9% kang unemployment rate sa ukatampad kan 2 milyon na Pilipino na mayong trabaho ka nagdalikod na bulan kan Marso. Masalangkaw ini sa 3.5% unemployment rate kan Pebrero, alagad habawa aman kung ikukumpara sa 4.7% na iristro sa kaparehong bulan kan 2023. Kasunod gani, nasa 96.1% kang employment rate o katampad man kang 49.15 milyon na Pilipino may trabaho sa nasyon. Mientras tanto, halis sa 12.4%, naguros sa 11% ang underemployment rate o ang bilang ka mga obreros na dahi napapasweldo ning bastante o nasa trabahong daibagay sa saindang kakayahan. Sigun ki PSA Chief National Statistician Claire Dennis Mapa, kabali sa mga sektor na may nakulang idinagdag sa bilang ka mga may trabaho kumpara kan 2023, ang wholesale as in retail trade, manufacturing as in public administration as in defense. Mientras tanto sa sektor man, nagbaba ang bilang kan mga may trabaho o negosyo kung kukumpara ang Marso taon 2024 sa Marso taon 2023. Iyo ang agriculture as in forestry, fishing as in aquaculture, as in pati ng accommodation, as in food service sector. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:46 ng pag-aaga. Balikan ta mga report halis sa luwas. Soltero arestado huli sa kasong robbery duman sa Manuan kan San Fernando, Camarines Sur. Police report alikid Junel Cuba. Junel. Dahil nakasaldaran sa rong soltero matapos na ni-arestaron ka na mga miyembros ka na PNP duman sa Banuan kan San Fernando, Camarines Sur. Huli man ka na sarong mandamiento de arresto na pinaga-issue laban na sa iya. And suspect dinakop ka na mga autoridad sa Barangay San Del Rosario, Naga City. Iyo ang akusado na pinagbistong si Dominic Saliri Irobio, 26 anyos soltero, mayo ng trabaho, kansunado sa Barangay San Bonifacio, San Fernando, Camarines Sur. And suspectado bigya paliwasan ka na sarunga mandamyang kuderesto ni Honorable Judge Margarita National Armia and Presiding Judge kan MTCC Branch 2 sa Laugan na Siyudad na Naga. Ang akusado ay kuwaring kasong robbery na sinakatiba nga sa korte. And nasambit ng suspect tigtutugutan man na makapagpiansa sa kantidad 36,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. And nasabing suspetsado ay pasahan kan mandamiento de arresto asin man kan sa mga derecho kan mga miyembros kan pulis na nagtaukan o nagserbi kan mandamiento de arresto laban sa iya. Ini nakatulong lang niya sa sinambit ng ipapira. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Thank you, Junel. Sa iba pang bareta halos sa luwas, karagdagan na exhaust pipes ibubugtak kang SWMO sa lumang dam site sa Banatas, Tagaling Sangawan. Kan Meeting Gas. Bareta halik kay Maiko Garcia. Maiko. Mabugtak ng kadagdagan na exhaust pipes ang Solid Waste Management Office, SWMO, dyan sa Old Balatas Dam Site, yang bilang pasangawan ng methane gas na natipon sa irarap ng dating tambakan ng basura sa Siyudad Canaga sa pahig ni SWMO Chief Engineer Joel Martin. Pinagbubuldoser naman
an porsyon kan dam site tanganing makaalis nga na ning methane gas. Sa report kaya kan Naga City Central Fire Station, katakod kang extreme heat, once nag-expose ang methane gas, ini nakrear ning kalayo, rason ka nangyaring halawig na kasulok ang nagtaligod na haldaw. Haloy bagong ideklarang fire under control na winabot nga ning paggaga asin na-discovery na igwapang posibleng source din sulo na yaon sa loob o irarom kan dam site. Susog pa kay Engineer Martin, madurar ng 7 hanggang 10 aldaw ang exhaustion ding methane gas, lalo ta igwana naman na nahilingan ng nag-aaso sa loob kan dam site. Apil pa kayan, nagdesignar naman ang sindang opisina ning karagdagan personal sa lugar tanganing magbantay, lalo na sa ibang pasaway na residente sa rani sa lugar nagluluto sa sungo na dahing nanggad pwede hulita sa exposure kang methane gas, baka magsulok pa ng grabe. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, kakampi mo. Thank you, Michael. Oras ko niya matugang alas 5:50. Balikan tayo papanitaras ng mga bareta kung dyan sa Lado Nasyonal. Hinurot ni Senadora Amy Marcos na dapat tugutan ang mga lokal na gobyerno as mga kooperatiba kan mga parauman na direkta makabakal nin bagas halis sa 10 billion pesos na Rice Competitiveness Enhancement Fund. Sigusaya, dapat idamay na sa mga nakikinabang sa nakolektang buwis halis sa imported rice ang mga lokal na gobyerno as kooperatiba. Makulang ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec, pati naman ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice. Kay po sa naman sumot na magtalaan ng minimum price sa bagas para daig malugi ang mga parauma. Hinagan pa ni Marcos na mapanaba ang Rice Fund sa good 2031, hulita 6 na taon sana. Ang pagpapautob kani asin matapos sa masunod na taon basado sa Rice Tarification Law. Ipinangako man ka Senadora na paragos siyang mahanap ng mga solusyon para dahil mag-asa ang Pilipinas sa pag-importar ng bagas. Ito naman ay pinahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na prioridad ang pag-abindar sa RTL para mapauros ang presyo kang bagas sa Pilipinas. Mientras tanto, sa iba pang bareta niya tungkol sa Lado Nasyonal, nagpipreparar na ang Department of Justice sa posibleng pag-arestar kang International Criminal Court kidating Presidente Rodrigo Digong Duterte. Sarong briefer ang isumiter kang DOJ kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sinambit ng senaryo kabali na ang posibilidad na magbalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro kang Rome Statute matapos magkalas kang 2019. Ang Rome Statute iyo ang nag-crear sa ICC. Pigbulgar ni DOJ Assistant Secretary Michael Clavano na ang legal team kang ahensya nagpiprepara na sa kabus na senaryo para ipahiling kay Presidente Marcos ang progreso kang ginikibong investigasyon kang ICC sa barugong drug war kang Duterte administration na guminada ning lampas sa 6,000 na drug suspect. Inot na naman sinabi ni Presidente Marcos na dahil makikipagtabagan ng Pilipinas sa ICC kaso magpanawas ng arrest warrant lamang kay Duterte asin iba pang kinasuhan sa crime against humanity. Kan Martes na sinabi man ni dating Senador Antonio Trillanes IV na posibleng magbago ang isip ni Marcos uli sa mayong patod na destabilization plot kang kampo ni Duterte. Ang ginibong investigasyon kang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs dapit sa nag-leak na report subot kang Philippine Drug Enforcement Agency na nag-imbwelto kay Marcos asin sa actress na si Maricel Soriano sa drug list parte subot kang destabilization plot, sabi ni Trillanes. Piglido pa ni Clavano na dahil man nag-request ning briefer ang Presidente kundi regular na trabaho ini kan DOJ na sa indang ginibo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya mga tugang 7 minutos sa langan tas magabutang oras na alas 6 ng pag-aaga sa iba pang mga bareta dyan tungkol yan. Gusto ka New Zealand, daliwat ibalik ang direct flight haling Manila sa good New Zealand. Idang ipinaabot kang bagong designar na New Zealand Ambassador to the Philippines na si Catherine Rosemary Macintos kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sayang presentasyon kang credential sa Palasyo Malacanang. Sinabi kang bagong embahador kang New Zealand sa Presidente na dakulang bulto kang sa indang na manual na nagbibisita sa Pilipinas
nag-aagi muna sa Sydney, Australia huli sa kawaraning direct flights kaya interesado ang sa ilang gobyerno ibalik ang dating direct flight. Sinabi man ni Presidente Marcos na bukas siya sa rekomendasyon ulit kadakol man ng mga Pilipino ang nagpapasiling New Zealand asin mga katabang ini para maglangkaw ang turismo kan duwang nasyon. Mientras tanto, sa iba pang details ka mga baretang jatong dyan, balita pa sa lado nasyonal mga tugang, itinaas ka ang Philippine Health Insurance Corporation PhilHealth ang Z-Benefit Package kani para sa mga pasyente kang breast cancer sa 1.4 million pesos. Sa sarong news release sinabi kang state insurer na pinakaray na Z-Benefit Package pinasakop ng unyan sa stage 0 sagod 4 kan breast cancer asin pinahiwas pa ang mga kwalifikasyon kang eligibility ka mga miyembro na pwede mag-aprobisar daw na nagasakop sa mga pasyente na magpasilarom sa pagpabulong para sa nasambit ng helang. Sigun sa iya, o sigun ki PhilHealth President asin Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr., mataw ning holistic approach sa breast cancer treatment tulita sakop kani ang diagnostic test, breast cancer management sagud sa surveillance o assessment para sa may nasinyalis kang relapse pagkatapos kang operasyon. Ang mga diagnostic test asin prognostication nag-range magpun sa 1,000 sagud 10,000 pesos. Ang mga surgical procedure pagali sa partial mastectomy sagud sa modified radical mastectomy pun 30,000 sagud 140,000 pesos. Sakop man kang hormonotherapy an 2,700 pesos o 18,000 pesos, mientras tantong ang cytotoxic chemotherapy babayadan magpun 43,000 pesos sagud sa 185,000 pesos. Ang kadaklans kang package mapadalagan sa nakatarget na therapy na nagkakantinan lampas sa 1 million pesos na coverage na ibabalyo sa 333,336 para sa 18 maximum na cycle. Tanggal sa pwesto ang 7 correction officers tangaling matawandaran ang ginigibong investigasyon. May koneksyon sa strip cavity search na ipinautob kan New Bilibid Prison na inireklamo kan duwang Mrs. Cam Political Prisoners. Ini kasunod kang kasugan ni Bureau of Corrections, Director General Gregorio Pio Katapan Jr. Dapit sa nasabit ang protocol na ipinapautob sa kamos na pasilidad ng presoan asin penal farm sa rasyon para sa mga bisita nagbibisita sa person deprived of liberty. Kabali sa mga tinanggal sa pwesto sinda Correction Officer 1 Karen Soriano, Kiera Ikit, Odessa Itong, Amor Darasin, Guada Bello, Melowin Talyungan asin si Angelic Domingo. Ibubugtak sila si Rarom kan attach unassign sa NBP Superintendent Office. Ang sa idang relief order pinirmahan ni Correction Chief Inspector Robin Formoso, OIC Acting NBP Superintendent. Sigun ki Formoso, tututukan ang investigasyon sa 7 correction officers kung paano nila ginibo ang sa idang strip search kung binalgaman ng galinda ang protocol sa pagkukursin ng strip search na pinapautob kan Bureau. Ipinahayag ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagtaram kang Armed Forces of the Philippines na nagbaba na ang bilang ka mga Chinese vessels sa West Philippine Sea po na magrangkada ang balikatan exercise sa rasyon. Sigun sa iya, by nais nung kabinugan na 110 na Chinese vessels kan Abril 29, alagad kan Mayo 6, 88 maritime Chinese vessels na sana at naobserbaran kang Armed Forces of the Philippines. Sinabi ni Padilla na ang 88 na sasakyang pandagat nasiripan sa Baho di Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Kota Island, Lawak Island, Panata Island, Asinpatag Island. Paliwanag niya dahil sinasigurado kung makakagawa ng epekto ang Balikatan Exercise 2024
sa pagbaba kampilang ka mga Chinese vessels duman sa West Philippine Sea. Mientras tanto, nagibo naman ngunyan na aldaw ang maritime strike sa mayor na o sa panginot kang Armed Forces of the Philippines as in United States Armed Forces sa sinking exercise na gamiton sa BRP Kaliraya EF-81 na gibo sa nasyong kan China. Sinambit na may barko na ibubugtak sa distansyang 8.5 nautical miles alim barangay Lapas, San Jones o katampad kang 15,000 kilometros. Alagad, pinaliwanag niya na dawa ini inapon sa naman na sinking exercise. Gusto nang di maglubog ang sinambit ng barko. Pero kan tama na, luminubog. Sa mga ultimo marita niya tungkol sa lado nasyonal, pigminos naman kan DILG ang sinasabing ouster plot laban kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Chismis lang ang daging pagbubulgar ni dating Senador Antolio Trillanes katakot sa sinasabing destabilization plot laban kay Presidente Marcos Jr. Sabi ni DILG Secretary Binor Abalos matapos na magbisita ini sa burol ni Police Captain Roland Moralde sa PNP Mortuary sa Campo Crame na nagadaan matapos mamaril kan kapwa pulis sa parang Maguindanao kan nagtalikod na Mayo Adosa. Sigun kay Abalos, mayon dapat ikahandal sa sinabi kan dating senador asin daini dapat napatulan. Sigun saya, haros gabos kang administrasyon may mga siring na chismis kaya nagluluwas na ordinaryo na sa naili. Pagsiguro pa ka sekretaryo, 101% ang suporta kang bilog na pulisya sa Marcos administration. Inutama sinabi ka litrato kan PNP na mayo silang namomonitor na dumanabantaning destabilisasyon laban sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagapinarman ng PNP kay Trillanes untuko na ang pagkasabit sa PNP sa sumut pagkakaguning sarabuatan para pamagsakon ang Marcos administration. Dakula po kuta ang ganansyang maitataw kan Philippine Charity Sweepstakes Office sa gobyerno kung maging matrayong po kuta ang mga autoridad sa pagpuo sa illegal na sugal sa nasyon. Ang payag-inibo ni PCSO General Manager Mel Robles matapos na bisto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang PCSO ulibangkan sa ilang dakulang kontribusyon sa National Treasury. Ang pagbisto itinao sa PCSO sa ginibong 2024 Government-Owned and Controlled Corporations Day na ginibo sa Philippine International Convention Center ka nagtalikod na Lunes. Edot kani nakapag-turnover ng PCSO ni sa National Treasury ng dividend contribution na 2.6 billion pesos. Ang nasambit ng kantidad minarepresentar sa significant increase pagali sa hali sa side ng 2022 dividend contribution na nasa 2.6 billion pesos man. Napagaraman kan 2023 nakamtan kan PCSO ang notable revenue na 61.45 billion pesos o 7%. Napaglangkaw pagali sa total gaming revenue na 57.4 billion pesos kan 2022. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras kunyan 2 minutos pasado alas 6 ng pag-aga. Mga bareta at yan babalik. Kaya ba po mga bareta halis sa mga kakamping radyo sa Kakampi Network News. Ngunyan pong Webes, Mayo 9. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 6 na ng pag-aga. Balik kita sa mga bareta sa Kakampi Network News. Sa oras na niya, aramon na po mga baretang halis sa mga kakamping radyo. Inuto niya to mga bareta halis din sa Rinconada sa payagan DWEB-FM Kamsur. Nasa linya mo niya si Benny Dicena. Benny. DWEB-FM Radyo Rinconada. Kakampi mo Network News. Abalos June, sa detalles kan mga barata, halidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Sarong resolusyon, ang pinagbarduan kasudman ni Board Member Shai Fardo Noblican Rinconada, na minataw nin N.O. Rabena sa estudyante kan CSPC Nabwa, na nasungkit ang premier pwesto top 1 sa ginibong midwife licensure examination kan
kan bulan na Abril presenteng taon na sa Asosasyon Regular kan Sangguniang Panglalawigan na nagtindog si Board Member Noble para ipresentar sa Konseho ang siring na resolusyon. Ang nasabi ng estudyante is si Judah Paulo Espero. For inclusion, Mr. Chairman, resolution congratulating and highly commending Judah Paulo A. Espero of Camarines Sur Polytechnic Colleges, who ranked number 1 in the 2024 licensure examination for midwives as released by the Professional Regulation Commission last May 6, 2024. Parte kan pagpresentar ni Noble ka nasabi ng resolusyon si Espero sa propyong taga-Banwa na Nabwa asin naka-star sa Barangay Santo Domingo. Sigon kay Board Member Noble sa oras na mapirma na ni Governor Luigi Villaferte ang siring na naipasar na resolusyon sa indang iimbidaran si Espero na personal na magatindir para resibyon ang opisyal na kopya na kanasabi ng resolusyon na inisyal na pinagpadanuhan ni na Vice Governor Sal Fortuno Jr., Board Member Donan Roy Oñate, Board Member Butchoy Oliva, asin ni Board Member Shai Noble, alagad sa kamabutan ni Board Member Noble Kasudma. Hinagad kanina ang gabos na presente sa sesyon Kasudma na mga members kan konseyo ang maging mga kagpadrino sa nasabi ng resolusyon. Mientras tanto dahil man nagpahuri ang Sangguniang Bayan kan Banwa na Naba na kung sain ang sirma na resolusyon pinagpadanuhan ni Kagawad Manol Oxiano Luzon maging si Mayor Fer Simbulan. Anday mo nagpauri, nagpaabot ng kaugmaan sa nasabi ng naging akomplishimento ni Judah Paulo Espero na kung sain ang lokal gobyerno kan Banwa na nabasikin kay Simbulan ang ugmahon na maray asin para sa senda dakulang onra ang siring na naging akomplishimento ni Espero. DWEBFM Radyo Rinconada Kampi Mo Network News. Mientras tanto duman manigiraray sa Sangguniang Panglalawigan kan probinsya ng Camarines Sur sa man resolusyon ang pinagpadanuhan kasudma ni Board Member Darius Boboy Nopra, representante kan Philippine Council of State sa Sangguniang Panglalawigan kan probinsya ng Camarines Sur na minapabutin unok sabot na pakikidumamay sa pamilya Senyar sa pagtaligod na sa kinaban kan dating alkaldesa kan Banao Naragay na si difuntong Maruha Andaya Senyar na ina ni Board Member Warren Senyar kasudma. Sa sesyon regular kan Sangguniang Panglalawigan, nagtindog si Nopra asin ipigpresentar ang nasabi ng resolusyon magigiramduman si dating alkalde Maruha Senyar binawinin buhay kan May 4 presenteng taon. For inclusion on the business for today, a resolution expressing heartfelt sympathy and deepest condolences to the bereaved family of the late Honorable Municipal Mayor Maruha Andaya Senyar of Ragay, Camarines Sur, who peacefully joined our Creator last May 4, 2024. Mientras tanto, maski na nga nag-attender si Board Member Warren Senyar sa session kasudma online o sa pagikan virtual, tulos man ini nagpasalamat sa mga members kan konseho sa liderato ni Vice Governor Sal Fortuno Jr. sa siring na resolusyon ng pakikidumamay sa saindang familia. Resolution sponsored by the Honorable Darius Boboy Nopra on behalf of the Senior family. I would like to express our heartfelt gratitude to you, the presiding officer, the Honorable Vice Governor Sal Fortuno Jr., the sponsor, Honorable Boboy Nopra, the majority floor leader, and all of them, my colleagues in the Sangguniang Panlalawigan for passing that resolution, Mr. Chairman. Again, thank you very much to all of you. Parte ka naging pasasalamat man ni Board Member Warren Senyar. DWEBFM Radyo Rinconada Kampi Mo Network News. Yan tabi yun ng mga bareta. Halidig sa DWEB Kamsuran. Radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Ini ang sabit sana si Beno de Sena. Good morning. Network News. Kakampi Network News. Alas 6:15 ang oras yato ko dyan pag-ali naman sa Rinconada. Isunod yato mga baretang tinipunan kan Kiyam Kakampi Partido. Nasa linya si Rene Orellosa, Partido. KM Partido Kakampi Mo Network News. Mga balot sa kakamping June o yung mga baratang ikadigdi sa KM Kakampi Partido. Sa kainoti-noting pagkakataon tinapos na rin dating bukala may pakamara ang haluin ng banaban o pagdududa kan mga taga-Banuan kan San Jose, Camarines Sur.
na yun ay nianbadalagan bilang alkalde sa 2025 midterm election sa sinambit ng Banwaan sa lindungkan na Timuan na Kamsur. Sa programa nga Doble Birada Kansudma, sinabi ni dating bukal Maymay Pacamara na sa paikan sa rong pagtitripon kan Abril 27 ngonya na taon na presente ang 16 na punong barangay kan San Jose asin 4 na incumbent municipal kagawad asin sa presensya ni Vice Alkalde Biong Panuelos. Saya naman ang pinagdeklaraan sa iyan laban bilang alkalde ka na San Jose, Camarines Sur na igwanin pagtugot ang liderato ka na Timuan Kamsur. Although mapangkonfirmasyon ang mga harigi kan partido. Pero ano po ang konfirmasyon kayo tabi on your part, Bukal and Mayor Maymay Pacamara, sir? Yes po, kang April 27, confirmed na po. Sa presensya ng 26 incumbent barangay captains, isiring man for incumbent municipal councilors kasi Vice Mayor Biong. Sa tubangan po rin, sinabi ni Kong El Rey, since last year, April 12, na ako po ang magiging standard bearer o kandidato kang Team 1 Kamsur para sa Banwaan na San Jose. Hindi po nakula ng responsibilidad, magabat na trabaho. Unlike kayo ng pagtapang-tapang tasana sa mga programa ng provincial government para sa tuyang Banwaan, mag-ianong po ini, maski mapagal maglakaw, mag-house to house, bulan-bulan, para aldaw sa mga harong, okay lang yan sa kuya. Pero po ini tawang kaning nakula ng responsibilidad para liwat maging ama kan sa Banwaan. Grabe, kagabat na challenge po ini. Pero sa tuya po yan nakakaya. Martiran kan mga naging kapayagan ni Bukala Maymay Pacamara sa entrevista kan na Sudma. Mientras tanto sa kaputan kung si Sayan may running mate kay ni sinabi kan dating Bukal na ang nasambit na posisyon na nakareserba sa pamilya Chavez. Nagalaom si Pacamara na para sa pusog na tindog ka na Timuan na San Jose o Timuan Kamsur sa sinambit ng Banwaan. Dahil magduduan pamilya Chavez sa pamamayo ni dating alkalde Tony Chavez na ako ng pinag-o-preser na posisyon sa saindang pamilya. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata, Comelec sa Banwaan ka na sa ngay Camarines Sur, paragos ang pagkukunduktanin barangay satellite registration ni Loriana sa detalyes kan barata. Siring sa iba mga opisina kan Comelec sa mga Banwaan, gilado na sa partido niya, paragos man sa pagkondusir nin mga barangay satellite registration, ang Comelec sa Banwaan sa ngay Camarines Sur sa panginatman ni Comelec Officer Mrs. Jocelyn Garcia Torrena. Ini naging pahayag sa kakamping sa sinabitang opisyal sa entrevista kasugmang pagkaaga. Susog sa pahayag kay ni maabot taman sa siyam na mga barangay ang saindang na konduktoran kan sinabitang registration kung sain kasugma. Ginibunin da ini sa barangay Mabka, partikularmente sa Mabka Covered Court. Sigun digdi o ubuson man sa butinda ang nabibuton. Ang 19 barangay kang Banwaan sa ngay yan tangan ina matawanin pagkakataon ang mga residentes kan lambang barangay na makapagparisto dawat na dahil na sinda magdumampa sa opisina ninda sa kasentruan tiring man na urug pang madagdagan ang mga butante kan sinambitang Banwaan. Basado pa man sa pahayag kan sinambitang opisyal sa presente pagkatapos kang ginibunindang Election Registration Board o ERB hearing kan nakaaging Abril 15, 2024, iguana din kabilugan na 24,595 mga registered voters ang Banwaan sa ngay Camarines Sur, kabali naman sa Butigdi ang mga nakaresto sa dati sa SKA na ma-18 naman pag-abot kan May 2025 midterm election. Alagad si kunpaman sa opisyal, may mga pinaghali naman sindo sa listahan, arugan mga nagadana, nag-transfer sa ibang lugar, double registrant, siringan ang pag-deactivate man kaya mga dahin na kapag boto ninduang magkasunod na eleksyon. Mientras lang tayo pahayag pa man ni Mrs. Garcia Torrena na target na hindi niyan na continuing registration na makapag-rehisto sindanin sobra sa 1,000 mga registranta sagkod sa matapos ini sa maabot na September 30, 2024. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man, si Loriana Marinaga. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata sa rong lalaki na may warrant of arrest sa manibaybang kaso arestado man sa Banwaan, Calagonoy, Camarines Sur. Detalyas kan barata Dadza Prado. Arestado ang sarong lalaki na may warrant of arrest sa kasong acts of lascivious business in relation to Republic Act 716 na may pinagre-recommendar na fianza ang kantidad 36 million pesos. Kasong tip sa pagbayad kan Article 08
revised penal code na may pinagre-recommendar na piyansa ang kantidad 24 million pesos as in failure to appear in court on the scheduled hearing na may pinagre-recommendar man na piyansa kantidad 10 million pesos. Ang suspect inarestar sa ginibang manhunt operation kan mga operatiba kan Lagunoy Municipal Police Station duman sa barangay Maped Lagunoy, Camarines Sur. Ang suspect nasa kustodiya ngunyang kan Lagunoy Municipal Police Station para man sa magkakanig kung na disposisyon. Mientras tanto, ang Lagunoy Municipal Police Station mas lalo nga pinagpapusog ang kampanya kontra kriminalidad as in illegal na droga. Katuwang na lokal na gobyerno ka na Lagunoy as in sa aktibong partisipasyon man kan mga namamanuan sa sinambit ng banwaan tanganing mamantener ang nakaligtasan asing katanungan na komunidad. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, Kakampi mo. KM Partido, Kakampi mo Network News. Sa ultimo niyato na barata, 122 na drug suspect sa Bicol na arestar sa sarungbulan na anti-illegal drugs operations kan PNP Bicol. Mantang 6 milyon na pesos sa kantidad ni na Cebu na sabat kan mga otoridad. Dahil na nakasalbar sa mga operatiba kan na Philippine National Police Ringman na PIDEA ang nasa 122 na drug suspect sa rayon Bicol matapos na magka-arestan. Asin makulong sa pinagkakonduktang anti-illegal drug operations kan PNP Bicol sa bilog na bulan na Abril ngunya na taon. Sa report kan na PNP Bicol, kinabibilangan inhikan 15 nga value individual. Mientras na 107 man ang pinagbibisto bilang street level individual. Ikan man digdi o nangyari man inis sa wala tong operasyon na pinagkondukta kan mga tawan kan na PNP Bicol sa anum na probinsya sa rayon. Sering man 89 sa naarestar na suspitsado ang nadakop sa pagikan drug by bust operations. Mientras na 13 man ang nagka-arestar sa pagikan na warrant of arrest. Ninuli man sa paglapas sa Republic Act 9165 o mas lalong bistado sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pero digdi, siyam na individual ang nadakop man sa pagikan pagpasunod ka na search sa warrant, mentas na natatadang anum na individual ang nadakop sa pagikan iba pang operasyon ka na pulisya. Mentas tanto binabot man sa kabilugan na 909.647 gramo ni pinagtutubo na Cebu na may market value dahil 6,165,199 pesos ang nasamsam kan PNP Bicol gikan man sa mga pinagkondukta nga anti-illegal drugs operation sa anum na probinsya kan Bicol Region. Pero di nakakumpiskar man din na abuton sa 53.190 gramo nin pinalang na daw nin marijuana na igwaman na kantidad 6,383 pesos. KM Partido, Kakampi mo Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga barata. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido, ang sendong para barata, Rene Orellosa, Babalos. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Partido, sa sendong mga bareta. Oras ko siya matugang alas 6:24. Isunod na mga balita halos sa BBS FM 91.9 sa Naga City. Yaw naman si Junel Guba, BBS. BBS, basta bareta, sigurado. Salamat tabi kakamping June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Plastic na mga basura iyo pa man girarang problema sa parte mismo kan na siyudad Canaga sa katawi kan na pagkakaigwa kan ordinansa na mabawasan ang paggamit kan na plastic sa laog kan siyudad Canaga para agos pa man giraray na nagdadakol na nakukuliktang mga plastic na mga basura sa laog kan siyudad. Inabot na nin 2 tonelada ada aral daw na nakukuliktang plastic na basura kana grupo kana SWMO digdi sa laog kan siyudad Canaga. Base yan sa pahayag ni Engineer Joel Martin, pamayukan sinambit ng opisina sa entrevista sa iya kanda BBS News. Para gusman ana pangapudan ngunyan kanda SWMO bako lang sana sa lokal
na gobyerno kundi maging sa nasyonal para mabawasan ang problema kan na plastik na basura sa bilog na nasyon, partikular na digdi sa laog kan na syudad Canaga kung sain kadakol ang nagagamit huli man ta kadakol ni mga establishmento ang padagos na daipan nagsusunod sa sinambit ng ordinansa. Mientras tanto, pinasalamatan man ni Engineer Joel Martin ang mga nakatabang ninda sa pagrespondi sa nangyaring kasulo sa old dumping site sa Balatas sa Naga City. Kaibanan sa pinagpasalamatan kani iyo ang opisina kan Bureau of Fire Protection Chin Putong Naga White Volunteer Fire Brigades asin kabali na digdi ang nagkapirang mga fire o nagkapirang mga Bureau of Fire Protection Office sa ibang banwaan na nagdalagan man tulos kan masulo ang dating dumping site kan syudad kan Naga sa paagi kan Baku Naga kaigwaman ninda pagtarabangan ana mga personay kan Solid Waste Management Office SWMO tanganing maukag na asin na magsangaw na ang irarom kana sambit na nga dam site and Public Safety Office tinawan manin pasasalamat kana sinambit ng opisina kay bana na ang mga barangay official kana barangay Balatas na kung sain nagtabang man sa pag-ibakwar kan mga residentes na posible kuta ng naapektaran ang sindang mga salud uli kan grabing aso asin kalayo na nangyari sa pagkakaigwaning kasulo sa dam site kan Naga City. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Mga nominado sa 2024 search for outstanding government workers pig anunsyo na kan Civil Service Commission Bicol duang taganaga kabali sa nominado. Boyet Paderes sa detalye. Pig-anunsyo na kan Civil Service Commission Bicol ang listahan ka mga nominado para sa Search for Outstanding Government Workers ngunya na taon. Dua sa nominado iyo sinda Donalyn Jeronimo asin Eduardo Laureles parehong kan DepEd Naga na parehong nominado para sa Dangal ng Bayan Award. Igwaman unsing nominado para sa Pag-asa Award kabali sinda Glenn Mancera asin Francisco Rancis Jr. kan LTO Regional Office 5 para man sa Presidential Lingkod Bayan Award ang nominado sa Bureau of Fire Protection Special Rescue Force na kinababalian ninda Rodmer Requejo bilang team leader asin mga miyembrong sinda Erwin Tongko, Daryl Gianan, Jonel Dyson asin Christian Michael Oksima. Mientras tanto pigikayat man kan CEC Bicol Civil Service Commission Bicol ng publiko na magkaigwan ng feedback sa mga nominado, positibo man o negatibo. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Amay na pagre-retiro kan mga minero, tinututukan ngunyan kan Department of Labor Bicol. Daryl Banya sa detalye. Itututukan kan Department of Labor and Employment digdi sa Bicol, ang lay na maot matawan nin mas amay na retirement age ang mga surface mine workers sa nasyon. Ini kasunod kan kahagadan kan Felmenera sarong Mining Corporation sa Rion Bicol na mapalawig ang sakop kan Republic Act 10757 o ang Surface Mine Workers Retirement Age Reduction Act na nagabawas sa edad kan pagreretero paghali sa 60 magiging 50 anyos. Siring man ang pag-amendar sa Article 302 kan Presidential Decree number 442 o ang Labor Code of the Philippines. Nagkaigwaman ni ng pag-urulay sinda OIC Regional Director Imelda Romanillos kan Dole Bicol Siringman and Mines and Geosciences Bureau Bicol na pinamamayuhan ni Engineer Guillermo Molina asin man ang manehemento kan Pelmenera. Nagahagad ini na maibali ang 5 training sa trabaho sa sektor kan pagmimina sa lindong kan sinambit ng lay. Tinawan doon ni Romanillos na kinakaipuhan magkaigwa ini ng konsultasyon sa Industry Tripartite Council tangarig na mapahidali ang diskusyon asin maiandam ang resolusyon para sa pag-endorso sa Bureau of Labor Relations. Sa pagtapos kan sesyon, nagbilog nin propwesto ang Dole Bicol katuwang ang ahensya para sa pagmukna kan Regional ITC para man sa pagmimina asin pagkwari
digdi piglalauman na didiskuteronin mas hararom asin i-endorso ang mga resolusyon sa Bureau of Labor Relations para sa tulos na aksyon. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. PBS, Basta Bareta, sigurado. Mga alabadong badyaw nagdadakol sa banwaan kan Tigawon, Camarines Sur o Kaisminda sa detalye. Interong napapagal ngunyan ana mga negosyante sa banwaan ng Tigawon, Camarines Sur ning huli sa biglaan na pagdakol asin pagkuriyat na akan mga badyaw na nagpapalimos sa nasampitan ng banwaan na kunsain na sigun sa mga residente. Bigla subot na nag-araputan kung saan paghali-hali ang mga ini. Asin ini ang namamalimos nagka-istorbo subot sa mga negosyante sa nasampitan ng lugar. Sa pahayag kini sa mga taga-media, sa Social Welfare and Development Officer Maiko Villanueva, sinabi kay ni na nakikipagtabangan na sinda sa mga autoridad tangan isubot na maibalik kung saan paghali-hali ang mga padyaw na biglang naglubos sa banwa ng Tigawon na kung saan kung inisubot na pagkabangki yaong pa sa mga bangkita nagtuturog asin kung saan nag-aati kan sa mga personal na ang pag-ati kung kaya sa rupay ni sa nagiging problema akan mga residente sa nasampitan ng banwaan. Para sa Kakampi Network News, Oscar Ismenda, Basta Bareta, sigurado. PBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bakong korte ang sanggunian para man maghagadanin ebidensya sa pagkondukta kan sa indang oversight function sa kabus nag-uyon sa pagsagibo kan sangguniang panglunsod kan sa indang oversight power. Sulaminting day nag-uyon digdi iyo si Kunsyal Badong Del Castillo sa rason na kinakaipuan dago na kan sanggunian na panglunsod kan siyudad Canaga na maghanap nin mga ebidensya antes sinda magsagibo kan investigasyon alagad sa paliwanag kan human rights as in corporate lawyer na si abogado asin dating Kunsyal Miles Rakid Arroyo kan siyudad Canaga bako man korte ang sanggunian para magdemanda nin mga ebidensya para gibuon an sa indang oversight function. Kaya nagkakaigwadaan nin oversight function para mag-imbestigar asin aramon anda lado kan mga imbolto tanganing maaraman ang katotohanan. Natural man anda mag-imbestigar orog na kung interes kan publiko ang imbolto asin daiman kinakaipuan ang mga ebidensya kung igwamanda nin mga impormasyon na pwedeng gamiton sa nasambit ng pag-iimbestigar kan na mga miyembros kan sanggunian arog kan sinasabi ni Badong Del Castillo na nagkukontra kan oversight committee asin kung mapatunayan mandaan aligasyon orog na kung naipasa sa ombudsman magkakaigwaning kasimbagan ng mga imboltong persona sigun pa yan kidating Kunsyal asin abogado Miles Rakid Arroyo Naga. Mientras tanto, si Gibson Felix and presidente kanda sanggunian na kabataan federation digdi sa laog kan na siyudad Naga uyon sa nasambit ng resolusyon sa pag-imbestigar kan sanggunian panglunsod Naga sa sinambit ng mga aligasyon saro si sangguniang kabataan federation president Gibson Felix sa mga kunsyal na nag-uyon sa sinambit ng resolusyon na ginibo ni Gela Abunal Gomez sa pag-imbestigar kan sangguniang panglunsod Naga sa mga aligasyon na pinag-aatubang ngunyan kan lokal na gobyerno Naga. Naglalaom si Kunsyal Gibson Felix na ang bilog na proseso igwanin integridad pantay asin na komprehensibo ang gigibo na investigasyon kan sarong oversight committee. Tatakod kan bagay na yan nagkaigwaman nin pagtuyaw ang nagkaperang mga taga-siyudad Naga sa naging pahayag asin man
sa naging desisyon ni Badong del Castillo Consial Canaga sa day pagpabor sa pagbilog kan Oversight Committee tanganing mag-imbestigar sa mga aligasyon asin subuot korupsyon na nangyayari sa administrasyon ni Nelson. Aligasyon an alkalde kan Siyudad Canaga sa surat na pigpaluwas ni dating Vice Presidente Leni Robredo. Yan tabi kakamping June an mga bareta gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga para sa kakampi mo Network News Jonal Cuba basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Thank you, Jurel. Mga bareta, hali dyan sa BBS FM Naga City. Oras ngayon, alas 6:36 at yan, babalik kami sa mga ultimong bareta sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Bareta sa Senado Lokal. Para tahubang kuta mga depekto na sa pingkonstruir na 50 million pesos na Pagcor Multipurpose Evacuation Center. Inasumir na muna kan lokal na gobyerno Canaga ang gastos sa mga repairs. Yan bago pa managputok ang resulta kang obserbasyon kan COA sa ginibong inspeksyon kanagtalikod na Pebrero. Hindi man na nagluwas sa paliwanag kan City Hall sa daypigilauman na pagluwas kang COA report kanagtalikod na Abril 29 na nagwarak bilang bareta sa nasyonal na nagasabing bakong salbadong gamiton ang sinambit ng Pagcor Multipurpose Evacuation Center kunigwang kalabidad para sa mga evacuees sa huli ka mga defekto. Matandaan inako kan na City Hall Kasugma. Nakaragtarikod na Abril 27 senda pa sa lang sinuratan ang GRMX Construction and General Merchandise. Dapit sa findings ka na COA sa mga depekto ka na sinambit ng istruktura. Naguluwas sa COA report naigwang mga leakage an toilets, malnas an salog, asin iba pang depekto kada sinambit ng 50 million pesos na evacuation facility kan Pagcor na digdi sa siyudad kan Naga. Mientras tanto, pigngiritan sana kan mga civil engineers sa siyudad Naga ang sinambit ng mga paliwanag kan City Hall na nagkukontra sa obserbasyon kang COA na salbado man ang gamiton ang sinambit ng edipisyo. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan sa lado lokal, ikinaugma kan mga ilihidong sangguniang kabataan asin barangay elections ang piga plansad na proposed ng lay ninda Congressman Elry Villaferte katabang sinda Congressman Biggs Villaferte kang ringunada patraman Bicol Saro Party List Congressman Brian Raymond Yamsuan na nag-i-extender kan termino kan mga ilihidong opisyal sa barangay asin sangguniang kabataan ninsagod sa tulong taon imbes na 2 taon sana. Sagod Disyembre sunod na taon kutang termino ninda. Matandaan si Congressman Elry Villaferte nagkumpirmar. Nahuli kang halipot na termino ka mga opisyalis kang barangay asin sangguniang kabataan na nagaplansar sinda kang House Bill number 10344 na may titulong An Act Complying with the 3-term of all barangay and SK official as mandated by 1987 Constitution asin man kan 1991 Local Government Code. Matandaan malinaw man sa desisyon kang Korte Suprema na ang Kongreso dahil man pinupugulan sa anuman na pag-amindar kan Republic Act 9164. Sinabi ni Congressman Elry Villaferte na halipot ang mandato na pigtao sa mga SK asin sangguniang kabataan o mga SK asin barangay officials para man mautob ang sa indang obligasyon bilang mga ilihido sa indang mga barangay. Katakod kaya nagpayag ba ning kaugmahan ang mga barangay official asin sangguniang kabataan na
mapalaba an sa indang termino ning sagud tulong taon hulikan sinambit ng propesto ninda Congressman Elre Villafuerte. Sa sarupang bareta sa radyo lokal, viral ngunyan sa social media ang nangyaring karambola kan mga burat na nag-swimming sa sarong resorts dyan sa Yabu sa Barangay Carolina kan Siyudad Canaga. Kung saan nariparo kan mga nagpararigos na may mga kaibahan ng aki na mayo lamang magkakarigong seguridad sa kariribuk na nagresulta sa kariribukan kan mga burat na mga nag-swimming sa post kan sarong netizen nagdaraling trauma sa mga aki na kaibahan kasi ng mga magurang na nagpaparigos sa lugar ang nahiling na buruntulan ka mga burat na ekskursyonista na mayo nagsasaway. Ipinabot na rin sa karaman kan mga autoridad na dapat magkaigwa ng regular na pag-i-inspeksyon. Tagalib na siguro ang seguridad pati naman kapakanan kan mga nagdadayo sa mga resorts digdi sa Siyudad Canaga. Balita sa luwas kang Pilipinas, ngunyan. Subrikat na sa sanggatos persona sa nagadan sa may wasan na pagba sa Rio Grande do Sul sa Brazil. Padagos manggara ang ginigimong paghahanap ka mga rescuers sa mga biktima na natalbungan ka mga maibog na lamoy. Ang sinabit ng baha nagresulta man sa pagkairido ka nagkaperang persona o ginatos na persona kung saan nasa lampas 160,000 ang mga residentes ang bigribakwar gikan sa ilang kaharungan. Nakupatalib ng mga otoridad na makakagawa ni matinding pag-uran sa mga masunod pang aldaw. Siniguro man ni Brazilian President Luis Inacio Lula da Silva ang tabang na itatawag sa mga residentes na apektado kan maiwasan na pagbaha sa lugar. Nagkamada si Jaylen Brown ng 32 puntos para sa 120-95. Napag-ratsada kang Celtics sa Cleveland Cavaliers sa Game 1 kasi ng Eastern Conference Semifinals duel. Nagsalpak si Derek White ng 7 3-pointers. Nagtapos na may 25 markers para sa 1-0 liderato kan Boston sa sidang best of 7 series kang Cavaliers. Tuminapos man si Jason Tatum ding 18 puntos asin 11 rebounds para sa Celtics na nagkorekta kan 18 triples kumpara sa 11 kang Cavs na nakahugot kay Donovan Mitchell nin 33 puntos. Yan ang mga bareta sa Kakampi Network News kunyang pong aldaw na Webes. Mayo 9 taon 2024, paabotan niya ito ng Happy Fiesta. May mga patron kang San Isidro Labrador. Kabali dyan sa barangay ni Ken Palma sa Dalipay, Milaor, Camarines Sur. Happy Fiesta. Sa pangarang kabilog na puwersa kang Kakampi Network News, mga kakamping radyo, halis sa Kakampi, Kamsur, sa Naga City, kay Barang ko sa Ken Palma, sa lalo teknikal, ako po si Jun Bernas, mabalos ka sa pagkantabay. Sagun sa masunod niya itong pagkatuning amay ng mga bareta. Maantabayanan sa rabay sa mga Kakamping radyo, ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News.